Nagsisimula ang pelikula sa isang talumpati ni Thaddeus na ngayon ay halal na Pangulo ng Estados Unidos. Nangako siya sa publiko na sabay-sabay nilang haharapin ang mga hindi pa nararanasang panganib. Ayon sa mga ulat ng balita, kilala si Ross sa pagiging mainitin ang ulo at sinisisi siya sa pagkawasak na dulot ng labanan ni na Hulk at Abomination sa Harlem. Bukod pa rito, nabanggit din ang pagkakalayo nila ng loob ng kanyang anak na si Betty. 5 buwan ang lumipas. Si Sam Wilson ay nagtatrabaho kasama si Joaquin Torres Falcon sa Oaxaca, Mexico, sa utos ni Ross upang tugisin ang isang grupo ng mga bayarang sundalo na kilala bilang Serpent Society na pinamumunuan ni Sidewinder. Natunton ni Cap ang mga ito sa isang simbahan kung saan ginamit niya ang kanyang pakpak at kalasag sa pakikipaglaban. Natalo niya ang mga mersenaryo at nagtungo kay Sidewinder, na tangkang kumuha ng mga bihag. Matapos niyang iligtas ang mga ito, napatigil siya sa pakikipaglaban sa isang mas malaking kalaban habang nakatakas si Sidewinder. Samantala, sinuot ni Joaquin ang kanyang Falcon suit upang habulin pa ang ibang mga mersenaryo at maagaw ang isang pakete na balak ibenta ng Serpents sa isang misteryosong mamimili. Natalo ni Cap ang huling kalaban habang nakuha naman ni Joaquin ang pakete. Pagkatapos, i-report ni Sam kay Ross na matagumpay ang misyon. Bumalik sina Sam at Joaquin sa Baltimore para magsanay kasama si Isaiah Bradley. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng tawag si Sam mula kay Ross na iniimbitahan siya sa isang event sa White House at pinapapunta rin sina Joaquin at Isaiah. Nagpahayag si Isaiah ng pagdududa tungkol sa pagtatrabaho ni Sam para sa gobyernong parehong nagpahirap sa kanila noon. Pero sinubukan ni Sam na ipaliwanag na unti-unti na itong nagbabago para sa ikabubuti ng lahat. Dumating ang tatlo sa event. Tinawag si Sam para makipag-usap ng pribado kay Ross tungkol sa posibilidad na muling buuin ang Avengers sa ilalim ng bagong pamumuno ni Sam. Nag-alinlangan si Sam, lalo na't hindi niya makalimutan ang naging papel ni Ross sa issue ng Sokovia Accords. Pero buo ang tiwala ni Ross na kaya nilang magtulungan para maging mas maayos ang takbo ng lahat ngayon. Binanggit ni Ross sa mga bisita ang tungkol sa pagmimina sa Celestial Island, kung saan natuklasan ang adamantium. Kasalukuyan siyang nakikipagnegosasyon para sa isang kasunduan upang matiyak ang maayos na kalakalan at distribusyon nito sa iba't ibang bansa. Ilang sandali pa, tumugtog ang kantang Mr. Blue. Biglang na mind control si Isaiah at 4 pang lalaki upang subukang patayin si Ross. Agad na inaksyonan ni Ruth Bat Seraph, ang tagapayo sa seguridad ni Ross at dating Black Widow, ang mga umatake habang si Sam naman ay tinangkang pigilan si Isaiah. Hinabol ni Sam si Isaiah hanggang sa isang parke kung saan bigla itong tila natauhan. Sa kabila ng takot ni Isaiah na baka makulong muli, napapayag siya ni Sam na sumuko. Pumunta si Sam para harapin si Ross sa kanyang bunker, kung saan silang tatlo lang ni Ruth ang nasa loob ng silid. Akala ni na Ross nakasabwat si Isaiah sa planadong pag-atake ng ibang mga lalaki. Pero alam ni Sam na kontrolado lamang ito at gusto niyang linisin ang pangalan nito. Naniniwala si Ross na masyadong emosyonal si Sam para makisali sa kaso at pinaalala sa kanya na hindi siya si Steve Rogers. Pagkatapos, dinalaw ni Sam si Isaiah sa selda nito para tulungan siyang alamin ang tunay na nangyari, pero sinabi ni Isaiah na huwag na siyang bumalik dahil pakiramdam niya ay wala ng pag-asa at mamamatay siya sa kulungan. Humingi ng tulong si Sam kay Joaquin para malaman kung ano talaga ang nangyari. Sinaliksik ni Joaquin ang mga footage mula sa surveillance cameras at nakita niyang may kumikislap sa mga cellphone ni Isaiah at ng mga kasama nito bago nagsimula ang pag-atake. Bigla namang inambush si Sam ni Sidewinder, isang bayarang assassin na may misyon siyang patayin. Sinubukang pasabugin ni Sidewinder ang sasakyan ni Sam, pero agad itong nakalabas at nakipaglaban sa kontrabida. Tinangkang barilin at saksakin ni Sidewinder si Sam, pero napagtagumpayan ni Sam ang laban at napabagsak ito. Kaya't naiwan siyang madakip ng mga awtoridad.
Kinausap ni Sam ang amo ni Sidewinder na binati siya sa kanyang panalo pero binalaan siyang hindi niya magugustuhan ang susunod na mangyayari. Kausap ni Ross ang iba pang mga pinuno ng mundo na nadamay sa pag-atake. Nagsisimula na silang mawalan ng tiwala sa kakayahan ni Ross bilang isang leader at ito'y nagbabanta sa katatagan ng kasunduan. Dinala ni Sam ang telepono ni Sidewinder kay Joaquin para matrace kung saan galing ang tawag mula sa amo. Natunto nila ito sa isang off-grid na pasilidad na tinatawag na Camp Echo 1 sa Virginia. Habang papunta sila roon, nasaksihan ni Ruth ang isang bin-brainwash na guwardya ng kulungan na pinapatay ang mga nakakulong na mga taga-baril maliban kay Isaiah bago siya nagbaril sa sarili habang tumutugtog ang kantang Mr. Blue. Samantala, kinausap ng misteryosong kontrabida si Ross at binalaan siya na may paparating na pagbabago ng kapangyarihan. Dumating sina Sam at Joaquin sa Camp Echo 1 at ginamit nila ang maliit na drone ni Sam na si Redwing para palihim na makapasok sa pasilidad. Nakita nila ang isang laboratorio na may impormasyon sa genetics ng maraming tao, kabilang na sina Isaiah at ang iba pang mga umatake. Maya-maya, nakaharap nila ang utak sa likod ng lahat, si Samuel Stearns. Plano niyang gumanti kay Ross at nang subukan ni Sam na lumaban, ginamit ni Stearns ang isang makina para pansamantalang pigilan siya bago sila iwan ni Joaquin sa kamay ng mga bayarang tauhan. Natalo ni na Sam at Joaquin ang unang grupo, pero dumating ang isa pang pangkat. Biglang sumulpot si Ruth at tinalo ang mga ito bago sumama kina Sam at Joaquin. Habang papaalis na sila, dumating ang mga pulis para aristuhin sila. Pero muling tumugtog ang Mr. Blue at sinubukan silang patayin ni na Sam at Joaquin. Ibinato ni Sam ang kanyang kalasag para pabagsakin ang mga pulis at pagkatapos ay ninakaw nila ni Ruth ang van ng mga pulis para makatakas. Nagkita si Ross at ang punong ministro ng Japan na si Ozaki na nagpahayag rin ng kawalan ng tiwala sa pamumuno ni Ross bilang pangulo. Habang sunod-sunod ang kanyang pakikipagpulong sa iba pang mga pinuno, lalong tumitindi ang presyur kay Ross. Pilit naman siyang pinapakalma ng kanyang Secret Service agent na si Layla Taylor. Nagkita si Sam at si Dennis Dunphy, ang kanyang koneksyon sa militar, upang pag-aralan ang ilang pildoras na natagpuan niya sa laboratorio ni Stearns. Pagkatapos, pinuntahan ni Sam si Sidewinder at pansamantalang pinapalaya upang kausapin tungkol sa mga nalalaman niya kay Stearns. Matapos ma-expose si Stearns sa dugo ni Bruce Banner, lumawak ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pagtaas ng gamma dosage na siyang naging sanhi ng mutasyon sa kanyang ulo. Ang pagkuha sa mga serpents ay bahagi ng plano upang gibain ang kasunduan at mag-udyok ng posibleng digmaan na sisira sa pamana ni Ross. Bago umalis, nangako si Sidewinder kay Sam na balang araw ay makakatakas din siya. Pinatay ni Stearns ang isang admiral at nakuha ang access kay Mr. Blue. Dalawang Amerikanong piloto ng F-18 ang tumugis sa hukbong dagat ng Hapon. Lumipad sa aksyon sina Cap at Falcon. Napa-eject ni Joaquin ang isang piloto habang nailigtas naman ni Sam ang isa pa. Ngunit nahagip ng pagsabog si Joaquin at nahulog sa dagat. Habang sinusubukang kontrolin ni Ross ang sitwasyon, unti-unti siyang tinatalo ng kanyang galit at stress. Kinausap siya ni Stearns na alam ang nangyayari sa kanya at umaasang mawawala siya sa sarili. Nagpadala si Ruth ng medical team para kunin siya. Pero iniulat ng mga pilotong Hapon kay Ozaki na iniligtas sila ni Captain America. Ipinahayag ni Dunphy kina Sam, Joaquin at Ruth na nagpadala sina Ross at Ozaki ng mga barkong pandigma upang angkinin ang Celestial Island. Hinanap ni Sam si Ross upang kumprontahin ito tungkol sa kaugnayan niya kay Stearns. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, isiniwalat ni Ross na siya ay malapit ng mamatay dahil sa sakit sa puso. Kaya pinakiusapan niya si Stearns na gumawa ng mga kapsulang may gamma radiation na unti-unting pumasok sa kanyang dugo. Hindi niya kailanman pinalaya si Stearns dahil sa takot na titigil ito sa paggawa ng gamot. Pinapanood ni Sam si Joaquin habang nasa ospital ito. Nagulat siya sa pagbisita ni Bucky.
na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob nang magsimulang magduda si Sam sa sarili. Natunto ni Stearns si Dunphy matapos niyang malaman ang tungkol sa gamma pills. Gumamit si Stearns ng isang aparato para patigilin ang tibok ng puso ni Dunphy at patayin ito. Tinawagan ni Ross si Betty saglit bago humarap sa mga mamamahayag sa isang press conference. Samantala, natagpuan ni Stearns si Sam at naghintay na maaresto. Ngunit hindi bago ilahad ang huling bahagi ng kanyang plano para sa paghihiganti na siyang ilantad si Ross. Nagsimula ng mag-alala at mag-init ang ulo ni Ross sa mga tanong ng mga reporter. Hanggang sa pilitin siyang samahan ni Taylor at ng iba pang mga ahente ng SS pabalik sa White House. Nagsimulang mag-activate ang gamma sa katawan ni Ross, kaya't naging Red Hulk siya. Sinubukan siyang barilin ng mga ahente, ngunit hindi sila nagtagumpay. Dumating si Cap at lumaban kay Red Hulk, na naging sanhi ng pagkasira ng isang bahagi ng White House. Winasak din ni Red Hulk ang 2 helicopter na nagtangkang barilin siya. Kahit na nakapagdulot ng ilang tama si Cap kay Red Hulk, punit ang mga pakpak ni Cap at nasira ang kanyang kasuotan. Inakit siya ni Sam papunta sa mga cherry blossoms, kung saan madalas bisitahin ni Ross si Betty upang subukang buhayin ang kanyang mga alaala. Ginamit ni Sam ang kanyang kalasag upang saluhin ang lakas ng atake ni Red Hulk at lumikha ng malakas na alon na nagtulak sa kanilang dalawa. Bago pa makapag-atake ulit si Red Hulk, pinatahimik siya ni Sam at pinaalala sa kanya si Betty. Dahil dito, bumalik si Ross sa kanyang normal na anyo at sumuko siya nang dumating ang mga awtoridad. Si Isaiah ay pinawalang sala at pinalaya mula sa kulungan at muling nagkita sila ni Sam. Ang White House ay muling ipinapagawa. Bisita si Sam kay Ross sa The Raft, kung saan siya nakakulong, at si Betty ay bumisita kay Ross. Pagkatapos, nagpunta si Sam sa ospital para bisitahin si Joaquin, kung saan inamin ni Joaquin kay Sam na siya ang naging inspirasyon ni Sam upang maging isang bayani. Pumunta si Sam upang makita si Stearns sa The Raft, kung saan ipinagbigay alam ng kontrabida na nakita niya ang mga posibilidad na magdudulot ng mga banta mula sa ibang mga mundo at universo na atakehin ang mundong ito.